Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan. Ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Sa ating mga kaaway, tayo ay kanyang iniligtas. Purihin ang Panginoon, umawit ng kagalakan, at tugtugin ang gitara, at ang kaaya-ayang lira. Simulan natin ang pagdiriwang. Puspos tayo ng biyaya ng Diyos ngayon dahil natitipon sa pagdiriwang ng banal na misa. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang dakilang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakipagkaisa ng banal na Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Napakalaga ng buhay sa patinuturo ni ang ating mabuting balita, ang kahulugan ng makalangit nating puso't isipan sa maraming pagpapalang pinagkakalob sa atin ng Poong May Kapal. Kaya upang tayo'y maging marapat na gumanap sa banal na pagdiriwang na ito'y aminin natin ang ating mga pagkukulang, humingi tayo sa Diyos ng kanyang awa at patawad. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, gawin mong aming maipahayag na ang Panginoong nabuhay ay nananaig sa lahat upang kami makatanggap ng mga kaloob na nakikita bilang sangla ng mga bigay niyang lingid sa aming mga mata. Ngayon siya'y namamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa Gawa ng mga Apostol. Nagkaisa ang damdamit isipan ng lahat ng sumasampalataya at di itinuring ninuman na sarili niya ang kanyang mga ari-arian, kundi para sa lahat. Ang mga apostol ay patuloy na gumagawa ng kababalaghan at nagpapatotoo sa muling pagkabuhay ng Panginoong Hesukristo, at ibinuhos ng Diyos ang kanyang pagpapala sa kanilang lahat.
Walang nagdarahop sa kanila sapagkat ipinagbibili nila ang kanilang lupa o bahay, at ang pinagbilhan ay ibinibigay sa mga apostol. Ipinamamahagi naman ito ayon sa pangailangan ng bawat isa. Gayon ang ginawa ni Jose, isang Levitang taga Chipre, kaya't Bernabe ang itinaguri sa kanya ng mga apostol, ibig sabihin matulungin. Ipinagbili niya ang kanyang bukid at ibinigay sa mga apostol ang pinagbilhan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginooy naghari na, ang damit niya'y maharlika. Panginooy naghari na, ang damit niya'y maharlika. Panginooy naghari na, ang suot sa katawan ay damit na maharlika at batbat ng kalakasan. Panginooy naghari na, ang damit niya'y maharlika. Sa sandigan ng daigdig, matatag ang pinatungan. Kahit ano ang gawin, pa'y hindi ito magagalaw. Ang trono mo ay matatag simula pa noong una. Bago pa ang ano paman, likas ikay naroon na. Panginooy naghari na, ang damit niya'y maharlika. Walang hanggang Panginoon ang lahat ng tuntunin mo. Sadyang banal at matatag ang sambahang iyong templo. Panginooy naghari na, ang damit niya'y maharlika. Sumainyo ang Panginoon At sumainyo ang rin. mabuting balita ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon yun, sinabi ni Jesus kay Nicodemo, "Huwag kayong magtaka sa sinabi ko sa inyo. Lahat ay kailangang ipanganak na muli. Umiihip ang hangin kung saan ibig, at narinig ninyo ang ugong nito, ngunit hindi ninyo alam kung saan nanggagaling at kung saan naparoroon. Gayun din ang bawat ipinanganak sa Espiritu." Paano po mangyayari ito? Tanong ni Nicodemo. Sumagot si Jesus, "Guro ka pa naman kayo sa Israel ay hindi niyo naunawaan ang mga bagay na ito? Tandaan ninyo, ang aming nalalaman ang sinasabi namin at ang aming nasaksihan ang pinatotohanan namin. Ngunit hindi ninyo tinatanggap ang aming patotoo. Kung hindi ninyo pinaniniwalaan ang sinasabi ko tungkol sa mga bagay na sa sanglibutang ito, paano ninyo paniniwalaan kung ang sabihin ko'y tungkol sa mga bagay sa langit? Walang umaakyat sa langit, kundi ang bumaba mula sa langit, ang Anak ng Tao. At kung paano itinaas ni Moises ang ahas doon sa ilang, gayon din naman kailangang itaas ang Anak ng Tao upang ang sino mang sumampalataya sa Kanya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo.
Dumating sa buhay ni Nicodemo na makita niya ang ating Panginoong Kristo, narinig ang kanyang mga salita, at simula noon, hindi na naalis sa isipan ni Nicodemo si Kristo. Ano ba't nagtataka siya sa kanyang sarili at talagang marami siyang katanungan, bakit nasa isipan ko palagi si Jesus? At mula noong makita ko siya at marinig ang kanyang mga salita, ang kanyang mga aral, parang iba ang dating. Kailangan kausapin ko si Jesus. Kaya gumawa ng paraan si Nicodemo para makausap ang ating Panginoong Jesu Kristo. Ayan, nag-usap nga silang dalawa. Alam po ba nyo, napakahaba. Siguro mga 3 oras sila nag-usap. Itong ating mabuting balita ay bahagi lamang sa napakahaba nilang pag-uusap. Para maalis siguro ang nasa isipan ni Nicodemo na talagang eye to eye sila, magkadaupang palad sila at magkaharap sila nag-uusap sa maraming pagkakatitig ni Nicodemo sa ating Panginoong Kristo sapagkat iminumulat naman ni Jesu Kristo ang maraming kaalaman sa puso't isipan ng pariseyong si Nicodemo sapagkat nakakonsentrate lang siya, nakatutok lang siya sa gawain ng mga pariseyo, magturo sa sinagoga o kaya ay mambangmasid sa mga tao kung tama ang kanilang pagsunod sa mga aklat ni Moises at kung may paglabag sila ang magtutuwid, sila magpaparusa na talagang pag hindi ka sumusunod sa mga lituntunin ng batas ni Moises o sinasabi sa 5 aklat ni Moises ay talagang itutuwid ka ng mga pariseyo. At si Nicodemo ay guro nagtuturo at siya nagtutuwid sa mga tao at upang malamnan ang isipan tungkol sa mga trabaho, gawain ng pariseo, gawain ng bawat Hudyo na nakasandig ito sa lumang tipan. Kaya istriktamentong reglamento ang nasasaad sa kanilang kaaklat upang ito ay ipahayag at ito isabuhay at hindi maaring ito ay talikuran o itawalag o kaya ay may kamalian sa pagkasatuparan ito sapagkat ang daming pariseyong iyan na nakaabang upang ikaw ay ituwid. Ito ngayon, ano nilalaman ang kanilang pag-uusap? Hinggil din sa ating mabuting balita na talagang puspos ito ng maraming kaalaman. Una, pinapahayag na ating Panginoon Kristo na ang buhay, oo, maganda ang naging buhay ni Nicodemo bilang isang pariseyo, pero hindi lamang ito nasasaklawan ng buhay. Kailangan pa rin may pagsakop sa ibang mga bagay na ito'y magbibigay sa kanya ng medyo kalutasan sa problema. Kung may problema, karagdagan sa karunungan, may karunungan siyang tatanggapin. Ibig sabihin, man has to explore the many things in this world. Hindi lamang nakakonsentrate sa material things and possessions o sa mga rituals na ginagawa ng mga Hudyo noong araw. Marami silang ritual o pamamaraan para ganapin ang kanilang pagsamba, pamamaraan para sila ay makapanalangin. Doon ako concentrate, explore more of the dignity of life, and that is what life is meant. Marami pa tayong dapat mabatid, marami pa tayong dapat malaman, kaya hindi lamang yung pinagkakaabalan mo ang dapat mong gawin, kung hindi, mararagdagan pa yan upang sabihin ang partikular na pagdaragdag na yan sa ikalawang bahagi ng ating mabuting balita ay may tungkol sa Espiritu. Di ba? Para ipasabihin ng ating Panginoong Kristo, ang ating katawan ay katawan espiritu. Hindi katawan at espiritu. Sapagkat hindi naman mahahati itong katawan ko kalahati, itong aking kalahati espiritu. O kaya wala ko sa espiritu, wala ko sa katinuan ng buhay, mas 90% ang katawan at 10% ng espiritu. Hindi natin pwedeng hatiin yun. Kaya ibig sabihin, ano ba ang kalaman mo sa buhay ni Nicodemo na ikaw ay nakatutok sa mga rituals na ginagawa ng mga Hudyo sa inyong pagtuturo, sa lahat ng inyong mga pagsamba, panadangin at lahat-lahat? Meron pang dapat na mabatid ka sa buhay na ito, lalong-lalo na ang sangkap ng ating pagiging katawan espiritu.
Kaya inalintuloy dito sa hangin na ito ay umiihip at naramdaman ang dating nito pero hindi alam kung saan nanggaling. Ibig sabihin, ano man ang gawin mo sa buhay na ito, hindi maaaring maialis. The Spirit of God is upon us. Ang Espiritu ng Diyos ay nasa atin, na parang hangin na riyan yan upang tayong makahinga ng maluwag at makalanghap ng hangin. Kailangan ng ating katawan, ganyan din ang ating espiritu, nariyan yan sa paligid. The Spirit of God is on His creation. The Spirit of God is with us, in us. So sabi ni Nicodemo, matalinghaga yata sinasabi ni Jesus. Na mamalikmata si Nicodemo at hanggang malalim niya iniisip, kaya madalas na mag-usap sila. Pagkatapos sa pag-usap nila na Ate Peso, minsan natutulala siya, pero unti-unting nagbibigay ito ng daan para ipahayag ni Nicodemo, tama si Jesus nung kayo'y nakausap niya ang Espiritu ng Diyos. Bakit ba? Wala ba Espiritu ng Diyos, Espiritu ni Yahweh? Hindi iyon. Ang Espiritu ng Diyos, pakikita ni Kristo sa kanyang katauhan, sa kanyang pagiging taong nakaharap kay Nicodemo. Sa pagdating ng panahon, ay mababayubay sa krus sa kanyang kamatayan, muling mabubuhay. Iyon ang pinakahihintay sa huling bahagi ng ating mabuting balita ngayon, na inalintulad dito sa pagtataas ni Moises sa ahas na tanso, at kung sino man ang makagat ng ahas ay hindi mamamatay. Tumingin ka lamang sa tansong ahas na ito. Isabihin, ito isang material na bagay, tingnan mo, pero pagdating ng panahon, may itataas na anak ng tao, walang iba kundi si Jesucristo. Alam ko si Nicodemo ay sumunod na kay Kristo at palihim na tinitignan ang kanyang bawat kilos. Alam ko si Nicodemo ay naroon sa Mount Golgotha, sa kamatayan ni Kristo, isang nagmamasid. Siguro inugnay ni Nicodemo na minsan nag-usap sila na ating Kristo, heto itinaas ang ahas. Oo, nasa aklat ni Moises to. Pero ito ngayon si Kristo ay nakataas, itinataas upang sabihin, dakila ang taong ito, siya'y galing sa Diyos. Kaya ang Diyos na pinag-uusapan namin ni Kristo, siya yun. Ang Diyos ay nasa Kanya na tagang tinitignan kong mahusay at tagang pinagninilayan ko ang mga bagay na pinag-uusapan namin. Napakaganda naging buhay ni Nicodemo na minsan, sabihin natin, buhay din natin yan di ba? Ganyan tayo. Dumating ang ating buhay sa paraming pag-aalinlangan, sa walang katinuan, sapagkat nakagagawa tayo ng maraming pagkakasala, sapagkat tayo tumatalikod sa ating pagiging dapat sana'y makahulugan ng buhay, pero merong Espiritu ng Diyos. May konsensya tayo, may Espiritu ng Diyos nagsasabi sa atin kung anong dapat nating ganapin, kung anong dapat iwasan, kung anong dapat natalikuran. Meron ba tayong puwang sa Espiritu ng Diyos na dumarating sa atin sa gitna ng ating pagkakaabala sa mga binibigay ng sanglibutang ito? O baka tayo nakapako lamang sa binibigay ng makasanglibutang ito na nadadawi tayo sa iba't uri ng pagkakasala na makasariling buhay, walang pagpapahalaga sa pagtulong sa kapwa upang sabihin na bubuhay ka lamang sa sarili mo. Yan ba ang ibinibigay? Yan ba ang larawan ng buhay na makasanglibutan na ikaw ay nabubuhay at iyan ang iyong sandigan, iyan ang batayan, pamamaraan ng iyong mga salita, ang iyong mga pahayag sa mga tao at pakisalamuha sa tao. Sabihin ng ating Kristo, dapat ipanganak ang Espiritu. The Spirit of God, learn about Him. Do what the Spirit of God is doing for you. Yan ang kailangan natin sa mundo. Meron ka bang ganitong Espiritu ng Diyos upang umunawa?
Meron ka ba Espiritu ng Diyos upang magpahayag ng mga salitang magaganda at hindi nakakabagabag sa isipan ng tao, sapagkat yan ay malaswa, sapagkat yan ay wala sa tamang kagandahang asal, yung mga ganong mga bagay. Minsan, wag sana madalas, pero mayroong pagbabago ng buhay na makakabig tayo sa maling ibinibigay ng sanglibutang ito na tayo nabubuhay pa sa digdig na ito upang sabihin ng ating Panginoong Kristo, tanghal ninyo sa inyong puso't kalooban ang halaga at kahulugan ng Espiritu ng Diyos na kumikilos. Malibang muli kang ipanganak sa Espiritu ng Diyos. Hindi mo makikita ang landas ng Diyos sa buhay na ito para sabihin tuwiran, o hindi ko kung di mo ako makikilala, hindi ka magkakaroon magandang buhay. May mga ganung mga bagay, kilalanin natin si Kristo para mapanuntunan tayo sa buhay pagpapala at mabigyan natin halaga at kahulugan ang Espiritu ng Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoon Kristo ngayon at magpa sa walang hanggan. Amen. Halina mga panalig at dudulog tayo sa Diyos upang itong ating mga panukala sa buhay na ito, upang maging matatag tayo sa buhay pananampalataya o ungat abala tayo sa mga pang-araw-araw nating buhay sa sanglibutan. Ang ating po itutugon sa bawat panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga ginawaran ng katungkulan naway pukawin ng Espiritu sa pagtupad ng kanilang pamumuno ayon sa diwa ng pag-ibig at paglilingkod. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Atin nawang patuloy na panibaguhin sa Espiritu ang ating mga sarili at lumago tungo sa kaganapan ng pag-ibig ni Kristo. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Sa lahat ng nakikiisa sa pagdiriwang ng Eukaristiyang ito, naway matulungan natin ang isa't isa ng may pag-ibig na nagpapahayag sa santatlo. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga may sakit naway ipagamot at mabigyan ng lunas sa pamamagitan ng kabutihang loob ng kanilang pamilya at mga kaibigan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga namayapa naway magdiwang sa maluwalhating muling pagkabuhay ni Kristo. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Manalangin din tayo sa lahat ng ating mga sariling kahilingan. Dito natin tataas ang ating mga kahilingan at upang maipahayag natin sa Diyos ang lahat ng ating ibig na makamit sa buhay na ito at pagpapala sa gitna ng pagkaabala natin sa mga binibigay ng mundong ibabaw. Hindi natin nalilimutan ang Espiritu ng Diyos ay nasa piling natin, handang dumamay, kumaling at pumatnubay. Kaya Ama, dinggin mo nawa itong aming pagsambit at pagtibok ng aming mga puso, ang aming pakikilahok sa Espiritu mong nasa puso't kalooban, ang siyang nagbibigay halaga at pagpapala. Nawa, dinggin mo itong aming mga pagdulog. Kaya ang lahat na ito iniling namin sa pamamagitan ni Kristong ating Panginoon. Amen. Ang himig mo, ang gamit ko, lahat ng ito'y nagmula sa iyo. Muling ihahandog sa iyo, buong puso kong pinahalay sa iyo. O Diyos na
iyong kalwalhatian. Ito'y para lamang sa iyong kalwalhatian. Manalangin kayo mga kapatid, upang itong ating paghahain ay maging kalugod-lugod sa Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating pakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ipagkaloob mo kami laging maghalak sa pagdiriwang ng Pasko ng pagkabuhay ng iyong anak, upang ang ginagawang patuloy na pagsagip sa amin ay maging sanhi ng aming ligayang walang maliw sa pamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tuning ang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong ipinagdiriwang ang paghahain ng Mesyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat. Sa paghahain ng sariling buhay at sa pagkabuhay ng anak mong mahal, na buksang ganap ang iyong tahanan at kami pinaghaharian mo'y naging kasambahay. Sa pagkamatay niya sa krus, nalupig ang kamatayan. Sa kanyang pagkabuhay, naging buhay siya ng tanan. Kaya kaisa ng mga anghel, nagsisiawit ng papuri sa iwalang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Diyos makapangyarihan, puspos ng walhati. Pinagpalang narito sa ngalan ng Panginoon, Hosanna, Hosanna, sa kaitaasan. Hosanna, Hosanna, sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamagitan ng Espiritu mong banal ng mga kaloob ng ito, upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinagati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga lagad at sinabi, "Tanggapin niyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na iyahandog para sa inyo." Gayun din naman, pagkatapos ng hapunan, hinawakan niyang kalis, muli kanyang pinasalamatan, inibot niya ang kalis sa kanyang mga lagad at sinabi, "Tagapin niyong lahat ito at inumin ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo ni bubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama,
ginagawa namin ngayon ng pag-alaala sa pangamatay at muling pagkabuhay ni anak, kaya tinihali namin sa iyo ang tinapang bibigay buhay at ang kalis na nakakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ang malingapi may simbahang laganap sa buong daigdig, puspusin mo kami sa pag-ibig sa kasama sa Elias na aming obispo at ng tanang kaparian. Alalahanin mo si Papa Francisco na tinawag mo mula sa daigdig na ito noong siya'y binyagan, siya'y nakaisa ni Kristo sa pagkabuhay, ngayon siya'y pumanaw, naway makaisa siya ni Kristo sa pagkabuhay. Alalahanin mo rin ang aming mga kapatid na nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, si San Jose na kanyang dakilang kabiyak ng puso at ang lahat ng mga apostol at mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, o Diyos amang makapangyarihan, ikaw ay pinupuri at ipinagdarangal, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Kasama natin ang Espiritu ng Diyos sa buhay nating ito sa mundong ibabaw upang lalo nating pagtibayin ugnayang buhay natin sa ating Panginoong Hesukristo. Ating ngayong awitin ng Ama namin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo. Dito sa lupa para ng sa langit, bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo ang aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Tingnan kami dyan
sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian, kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Pinoso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami na kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo Magbatian rin. tayo at magbigay ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Peace be with you. Kordero ng Diyos, na nagalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Kordero ng Diyos, na nagalis ng mga kasalanan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Tungayin natin ating Pinoso muli na buhay. Siya ang dakilang pag-ibig ng Ama na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanglibutan. Mapalad ang mga tinatawag sa piging ng kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Mga kapanalig, ating dasalin ang komunyong espiritual. O Jesus, nananalig ako sa pananahan mo sa kabanal-banalang sakramento. Minamahal kita higit sa lahat at hangad ka ng aking kaluluwa. Hindi ko man matatanggap ngayon ang iyong katawan at dugo, inaasahan ko na patuloy kang mamumuhay sa aking puso. Naniniwala ako na narito ka at kaisa ka ng aking buong pagkatao. Huwag mong ipahintulot na mawalay ako sa iyo. Amen. Panalangin sa karangalan ng Nuestro Padre Jesus Nazareno. O Jesus Nazareno, katamis-tamisan naming manunubos, sa harap mo ngayon naririto kami't nangangayupapa at nagsisisi ng taos-puso sa aming pagiging walang turing sa iyo at paglimot sa di mabilang na mga biyaya mo, lalong-lalo na yaong mahalagang biyaya ng pagtutubos. Dinaramdam namin at pinagsisisihang labis, Panginoon ko, ang pagkakasala namin sa iyo. Ikinalulungkot namin ang pagiging dahilan ng pagpapasan mo ng krus na iyan sa gitna ng mga hirap at kapaitan, hanggang sa inihandog mo ang iyong buhay sa bundok ng Kalbaryo, sa pagkaibig mo lamang na matubos kami at ang sangkatauhan mula sa sala. Pakabanalin mo, O Panginoon, ang aming pagnanais at ipagtanggap mo sa amin ang iyong biyaya. Maging tagapamagitan nawa ang iyong ina, ang kalinis-linisang Birheng Maria.
Ama naming makapangyarihan, niloob mong akuin ang iyong anak, ang krus at kamatayan, upang ang sangkatauhan ay matubos at mabuhay. Ang pag-ako namin sa krus at kamatayan dito sa lupa, ayon sa diwa ng pagsunod sa iyong loob, na ginanap ng iyong anak, ay magpagindapat nawa naming kamtin ang lubos na katubusan at pagkabuhay sa iyong piling, sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Nuestro Padre Jesus Nazareno, Panginoon namin at Diyos, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang aming mga pagluhog ay iyong pakinggan para sa pagkakamit ng iyong tulong sa amin araw-araw at para sa pagkakaloob ng ligayang walang katapusan na pawang idinudulot ng banal na pakikinabang sa pagdiriwang ng pagpapalitan ng iyong bigay at ng aming alay sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumayo rin. pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayo ang Espiritu ng Diyos. Kapiling natin sa tuwina. Salamat sa Diyos. Susunod po natin ang pagtatanghal sa kabalbanalang sakramento sa altar at sa ating pong pagtatanod, kalakipang ating mga panalangin. At sa huli, ito ang magbibindisyon muli sa atin bilang pagtatapos itong ating banal na gawain. Panalig bilang isang bayang tinawag ng Ama kay Hesukristo na pinagbuklod sa iisang katawan, tayo'y manikluhod at sumamba sa Panginoong Hesukristo sa kabanbanalang sakramento sa altar.
Sa sandaling ito ng pagpupuri at pagsamba sa banal sakramento, alalahanin natin ang ating mga kapanalig na kasama natin ngayon nakikinig at nakasubaybay sa ating himpilan. Higit sa lahat ang ating mga may sakit at mga nakaratay sa banig ng karamdaman, ang manasapagamutan at sa kanilang tahanan at sa lahat ng tanging sa Diyos lamang umaasa ng kagalingan. Gayun din, panalangin natin ang mga naghihinaan ng kanilang pananampalataya, ang mga nakararanas na matinding kalungkutan, takot at pangamba, ang mga nawawalan ng pag-asa at lakas ng kalooban. O Diyos, halina at kami tulungan. O Panginoon, magmadali ka sa iyong pagdamay. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong una ngayon at magpas sa walang hanggan. Amen. Purihin ng makapangyarihang Ama na nagsugo sa kanyang bugtong na anak upang tayo'y maipagkasundo sa Kanya. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Purihin ng Panginoong Hesukristo ang kordero ng Diyos na nag-alay ng kanyang katawan at dugo bilang pagtubos sa sala ng tanan. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Purihin ng banal na Espiritu ang Panginoong nagpapabanal na pumupuspos at nagbibigay kagalingan sa lahat. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Kapangyarihang Diyos na walang hanggan, Ikaw ang aming Panginoon at buting Ama. Sa iyong pagpapala, ipinagkaloob mo ang lakas sa aming kahinaan. Tungay mo po ng may kagandang kalooban ang iyong mga lingkod na may sakit at karamdaman, ang mga nababalisa at nawawalan ng pag-asa, ang mga natatakot at nalulumbay, at na may matitinding suliraning taglay at pinagdaanan ng hirap sa buhay, ang manasabingit ng kamatayan. Pagalingin at aliwin mo po sila sa kanilang mga karamdaman at ibalik sa kalusugan at kapanatagan ng kalooban upang mabatid nila ang iyong kabutihan at sila'y magpasalamat sa iyong banal na pangalan. Hinihiling namin ito sa pamagitan ni Kristong ating Panginoon. Amen.
Panginoon, nagsusumamo kaming dalawin ng tahanang ito at alisin mula rito ang lahat na mapanirang kapangyarihan ng kaaway. Mananawa rito ang iyong mga anghel at banal upang panatilihin kami sa kapayapaan at sumaamin awang lagi ang iyong pagpapala. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong ating Panginoon. Amen. Gawaran nawa tayo ng makapangyarihang Diyos ng kapanatagan ng kalooban at mapayapang buhay. Amen. Tantum ergo sacramentum venerem cernui et antiquum documentum novo cedat vitui restet fides suprementum sensum defectui genitori genitoque lauset jubilatio salus honor virtus coque sine benedictio occidenti abut noque campor sit laudatio. Amen. Amen. Panem de cielo, prestatis Diei, Omne declamentum in sea bente. oremus. Deus, qui nobis sub sacramento mirabili, passiones tue memoriam reliquisti, tribue quesimus, et nos corporis et sanguinis, tui sacra mysteria venerari, ut redemptiones tui fructum, in nobis iuditor sensiamus, qui vives et reinas in saecula saeculorum. Amen. Banal na pagpupuri,
Purihin ang Diyos. Purihin ang Diyos. Purihin ang kanyang banal na pangalan. Purihin ang kanyang banal na pangalan. Purihin si Jesucristo, Diyos na totoo at tao namang totoo. Purihin si Jesucristo, Diyos na totoo at tao namang totoo. Purihin ang ngalan ni Jesus. Purihin ang ngalan ni Jesus. Purihin ang kanyang kabanal-banalang puso. Purihin ang kanyang kabanal-banalang puso. Purihin ang kanyang kamahal-mahalang dugo. Purihin ang kanyang kamahal-mahalang dugo. Purihin si Jesucristo sa banal na sakramento sa altar. Purihin si Jesucristo sa banal na sakramento sa altar. Purihin ang Espiritu Santo ang mang-aaliw. Purihin ang Espiritu Santo ang mang-aaliw. Purihin ang dakilang ina ng Diyos, si Maria Santissima. Purihin ang dakilang ina ng Diyos, si Maria Santissima. Purihin ang kasinisang paglilihi sa Kanya. Purihin ang kalinis-linisang paglilihi sa Kanya. Purihin ang kanyang malulhating pag-aakyat sa langit. Purihin ang kanyang maluwalhating pag-aakyat sa langit. Purihin ang ngalan ni Maria, Birhen at Ina. Purihin ang ngalan ni Maria, Birhen at Ina. Purihin si San Jose, kanyang dakilang kabiyak ng puso. Purihin si San Jose, ang kanyang kalinis-linisang esposo. Purihin ang Diyos sa kanyang mga anghel at mga santo. Purihin ang Diyos sa kanyang mga anghel at mga santo. O Sacramentus Domini, O Sacrament divine, all praise and all thanksgiving be every moment thine, be every moment Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan, ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre